Last episode ay natalo ni Asta si Sister Lily sa kanilang nangyaring labanan. At pagkatapos ay bumalik sa dating anyo itong si Lily. Agad namang rumesponde itong si Ryuya kung saan pinatawag nito si Fumito para pagalingin itong si Lily dahil sa malalim na sugat. At higit sa lahat, nakamatos ito sa malakas na reaction ng magic power ni Lucius Zografis. At heto nga guys ay haharapin na ni Asta ang 5 ulong dragon na nasa kanyang harapan. Magpapatuloy po ang episode 351 ng Black Clover at huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para mas updated tayo sa ating mga bagong videos. Nagsimula nang umatake si Asta sa 5-headed dragon at sa pangako nga niya na kay Sister Lily na ililigtas niya ang buong Clover Kingdom ay alam nitong malaki ang paniniwala ni Sister Lily sa kanya. Inisa-isa niyang atakihin ang ulo ng dragon at halos ilang beses niya itong inatake. Pero ang napakalaking problema ay nagsi-self-regenerate ito. Halos ginawa na ni Asta ang kanyang lahat ng makakaya pero bakit bumabalik pa rin ito? For the meantime naman ay busy din sa pagkikipaglaban itong si Takioga sa isang paladin ni Lucius na gumagamit ng ice magic. At ginamitan din ito ng mga special ice magic power si Takioga. At sa pag-aakala niyang natalo niya na ito ay nagulat na lamang siya dahil sa bandang kalayuan ay may naaninag siyang isang anino. At yun nga guys, lumabas ng buong buo si Takioga na wala man lang galos. At sinabi niya pa sa ice user na, "Yan lang ba ang makakaya mo?" At eto guys, nagulantang itong paladin na ice user. Kinabahan ito dahil nakita niya na parang wala lang kay Takioga ang kanyang pag-aatake. At sinabi na Takioga na, "Babaguhin niyo ang mundo? Isang kahibangan sa pananaw at pag-aakala mo na ang lahat ng plano ng amo mo ay tama. Hindi ko man kilala yung boss mo pero andito ka naman para hatiin ko sa pangalan ng boss mo. Hindi mo yata kilala kung sino ang hinaharap mo." Si Takioga pala guys ay isa sa pinakamalakas na clan sa Land of the Sun at ito ay ang clan ng Koshu. Walang makakatalo kay Takioga sa paggamit ng samurai. Kahit sa Yoryoku ay malakas din kaya't sa pagkikipaglaban ay palagi siyang panalo. Maliban lamang sa kanyang nag-iisang karibal, walang iba kundi si Ryuya. Si Ryuya naman ay pinakamagaling din sa kanilang clan. Walang iba ang Goshu. Pagdating sa combatant at sword dwelling ay equal na equal talaga si Ryuya kay Takioga. Kapag nagkikita ang dalawa ay automatic nagkakaroon talaga ng labanan kung sino sa kanila ang magaling. Pero nung naging binatilyo na siya ay naging dimalas din dahil nagkaroon ng epidemya ang buong lugar ng Koshu at Goshu kung saan kung sino ang may mahinang Yoryoku ay mamamatay. So nag-usap-usap ang mga pinuno kung paano nila ito masusugpo at ang sabi naman ay ang posibleng makakagaling lang nito ay ang halaman na tinatawag na living soul herb. Pero ayon naman sa kanila ay isa lang itong haka-haka o isang alamat ng kanilang ninuno. Pero dumating ang panahon na nagdesisyon ang dalawang angkan tungkol sa isang sikreto sa bayan ng Land of the Sun at ito ay ang kapangyarihan ng Tengensu. Napagdesisyonan ng dalawang clan na pumili ng kanilang lahi kung sino ang maging tagapagmana nito at napili ng dalawang angkan sina Takioga at si Ryuya. Sabi ng mga leader ng dalawang clan na ang Tengensu ay isang kapangyarihan sa mata at ito ay napakalakas. Pero kung sino man sa inyo ang makakatanggap ng kapangyarihan na to ay mawawalan din ng Yoryoku. Si Takioga naman guys ay kinabahan nang marinig niya ito. At sa kanya ay parang walang kabuluhan na magkaroon nito at ayaw niyang mawala sa kanya ang kanyang Yoryoku. Siyempre dahil malakas na siya sa kanyang angkan. Habang iniisip niya ito ay bigla naman nagsalita si Ryuya. "Ako na lang kung yan ang makakaligtas sa ating bayan, lalong-lalo na sa buhay ng ating mga kababayan, ay iaalay ko ang sarili ko. Sige, kunin niyo ang aking Yoryoku." At sinabihan nito si Takioga na, "Okay lang ba sa iyo, Yusuga?" At parang natulala din si Takioga guys sa ginawa ni Ryuya. Sabi pa nito, anong utak meron itong si Ryuya at gusto niyang mawala ng kanyang Yoryoku. At pagkatapos nun ay nailigtas nga ni Ryuya ang buong bayan sa epidemya. At si Takioga naman ay nasa looban ang galit kay Ryuya dahil syempre paboritong kalaban niya ito sa pakipagduelo.
Pero lumipas ang ilang mga dekada at lalong ipinagpatuloy ni Ryuya ang pagtulong sa mga kababayan nito at naging kilala na ito sa pagiging isang matulungin at hanggang sa dumami na ang nagkakagusto sa kanyang ugali at pagiging matulungin niya kaya't halos lahat ng tao sa buong bayan ay nirerespeto siya. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon na ng desisyon kung sino ang magiging bagong shogun sa buong bayan. Ang lahat ng council at mga matataas na ranggo sa palasyo ay nagbotohan kung si Ryuya ba o si Takeyoga ang magiging shogun. Marami ang bumoto kay Takeyoga dahil si Ryuya ay walang yoryoku. Pero biglang nagsalita si Takeyoga sa buong council na si Ryuya ang magiging shogun sa bayan ng Land of the Sun at ako naman ang maging tagapagligtas ng bayan at magiging ikapitong miyembro ng Ryozen. So yun yung nangyaring kwento noon ni Takeyoga at Ryuya guys. So balik tayo sa present scene. Nagulat na lang itong Ice Magic user kung saan nakita niya si Takeyoga na nag-transform into solid iron at pagkatapos ay hiniwa niya itong Ice Magic user. So si Takeyoga pala guys ay ang magic power niya ay nag-transform ito ng iron guys. So ibig sabihin iron magic pala itong si Takeyoga. At pagkatapos ay sinabihan niya ang Ice user na napakadimalas mo naman dahil ako pang pinakamalakas sa bayan na ito at ako pang kinalaban mo. Samantala nakabangon din ang mga sugatang miyembro ng Ryozen para makikipaglaban ulit. Pero bigla na lang sumigaw itong si Ryuya, "Mga kababayan! Kahit walang nakakita o nakakalam pero saksi ng dalawang mata ko ang inyong pakikipaglaban, inyong kaisipan at inyong pagsisikap. Hindi pwedeng matatalo tayo sa sarili nating bayan. Sama-sama nating talunin ang lahat ng kalaban lalong-lalo na ang 5 ulong dragon." At dito ay nagkaroon ng malaking pag-asa ang mga Ryozen at nabuhayan ulit sa mensahe ng kanilang shogun. At napatawa na lamang itong si Takeyoga guys at nagsabing, "Napakahusay mo talaga Ryo. Nakikita ko ang ugali ni Asta na magkapareho talaga kayo. Tara na, tapusin natin to." So sa muli ay nagkaisa ang Ryozen 7 na puksain ang 5-headed dragon kung saan kinakalaban ito ni Asta ngayon. Hanggang dito lang ako guys. Kita-kits sa next nating video. Huwag kalimutang mag-subscribe para mas updated tayo sa ating mga videos. Ingat guys!